Noong 1981, apat na madre mula sa isang tahimik na baryo sa Hilagang California ang misteryosong nawala ng walang iniwang bakas. Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanilang magkakapit-bahay na komunidad at nag-iwan ng mga tanong na walang sagot sa loob ng maraming taon. Halos 3 dekada ang lumipas, eksaktong 28 taon, ng isang pari ang makadiskubre ng nakakagulat na revelasyon na tuluyang maglalantad sa madilim na katotohanan sa likod ng kanilang pagkawala. Nang umagang iyon, ang malalambot na sinag ng araw ay tumagos sa makukulay na stained glass na bintana ng simbahang Katoliko ng St. Agnes of Mercy. Ang liwanag ay bumalot sa mga makikinis na kahoy na upuan ng simbahan sa anyo ng makukulay na hugis. Nakatayo sa altar si Padre Joseph Soriano. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may kalungkutan habang tinatapos ang serbisyong alala sa pamamagitan ng panalangin. Naway ang mga kaluluwa ng mga yumao ay makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa awa ng Diyos. Wika niya habang nagaantanda ng krus. Amen, tugon ng mga taong nagtipon sa simbahan. Tiningnan ni Padre Joseph ang pamilyar na mga mukha. Karamihan ay matatanda na, ang ilan ay nasa gitna ng edad at may ilang kabataan. Dumalo silang lahat upang parangalan ang alaala ng 4 na madra na nawala na parang bula, eksaktong 28 taon na ang nakalilipas. Ang misteryo ay matagal nang bumalot sa bayan ng Eldon Hollow, na tila isang sugat na hindi gumagaling. Habang natatapos ang misa, si Padre Joseph ay naglakad papunta sa pintuan ng simbahan. Inilahad ang kamay sa bawat isa habang sila'y palabas. Marami ang nagpahayag ng simpatiya, bagamat sa tagal ng panahon, naging bahagi na lamang ito ng tradisyon kaysa sariwang dalamhati. Salamat sa pagdalo, Gina Dungas Perez. Mahinahong sabi ni Padre Joseph, hawak ang marurupok na kamay ng matandang babae. Palagi akong pumupunta, Padre, sagot ng matanda, bakas sa mga mata ang luha na hindi pa bumabagsak. Naalala ko pa si Sister Mildred habang tinuturuan ng aking mga anak ng katekismo. Napakabait niya. Tumango si Padre Joseph, mabigat ang damdamin. Si Sister Maria Ortega ay 68 taong gulang nang siya ay mawala matapos ang isang buong buhay ng paglilingkod at pananampalataya. Anuman ang trahedyang sumapit sa kanya at sa iba pang madre, tila kinuha rin ito ang bahagi ng espiritu ng bayan. Ang bawat isa sa mga lumabas ng simbahan ay may kanya-kanyang alaala ng mga nawawalang babae. Sister Maria Ortega, 68, Sister Joan Keller, 65, Sister Carmen Aquino, 28, at ang pinakabata si Sister Teresa Soriano, 23. Para kay Padre Joseph, ang pagkawala ay personal. Si Sister Teresa ay hindi lamang kasapi ng simbahan, siya rin ay kanyang nakababatang kapatid. Ang kanyang pagkawala ay yumanig sa pananampalataya ni Joseph at sinubok ang kanyang debosyon sa paraang hirap pa rin siyang unawain. Nang makaalis na ang huling tao, dahan-dahang naglakad si Padre Joseph sa katahimikan ng simbahan. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga yabag sa sahig na bato habang patungo siya sa kanyang munting opisina sa likuran ng gusali. Payak ang silid. Isang mesa, isang estante ng mga aklat ukol sa teolohiya at isang bintanang nakatanaw sa libingan. Nang mag-isa na siya, bumagsak siya sa kanyang silya at inilapat ang ulo sa mga kamay. Ang mahinahong anyo na kanyang ipinakita sa iba ay naglaho at lumitaw ang isang lalaking binabagabag pa rin ng kalungkutan at mapapait na tanong, "Bakit, Panginoon?" Bulong niya, ang tinig ay puno ng hinanakit. "Naglingkod ako sa iyo habang buhay. Inalay ng kapatid ko ang kanyang buhay sa iyo. Bakit hindi mo ako pinakitaan ng liwanag? Ano pa ang kailangan kong matutunan mula sa sakit na ito?" Dahan-dahang bumagsak ang mga luha sa pagitan ng kanyang mga daliri habang tahimik siyang umiyak.
Inilalabas ang sakit na palagi niyang kinikimkim. Sa bawat anibersaryo, gumuho ang mga pader na itinayo niya sa sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, huminga siya ng malalim at pinunasan ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang pinakailalim na drawer ng mesa at inilabas ang isang maliit na kahong kahoy. Sa loob nito ay mga lumang larawan, bawat isa ay maingat na iningatan. Ang una ay litrato ni Teresa noong araw na siya ay nanumpa sa kanyang mga huling panata. Suot niya ang belo ng may pagmamalaki, ang kanyang batang mukha ay nagniningning sa kagalakan at dedikasyon. Nakadama si Padre Joseph ng pagmamataas at paninisi habang pinagmamasdan ng larawan. Siya ang nag-udyok kay Teresa sa kanyang bukasyon, ang nag-akay sa kanyang landas ng pananampalataya. Naalala pa niya si Teresa noong 16, ang mga mata ay kumikislap habang nagsasalita ng hangaring maglingkod sa Diyos. Ipinagmamalaki pa rin kita, bulong niya sa larawan, hanggang ngayon. Ngunit muli, sumagi sa isip ang isang mapait na tanong, ang parehong tanong na gumugulo sa kanya ng 28 taon. Paano kung hindi niya pinayuhan si Teresa na pumasok sa buhay relihiyoso? Buhay pa kaya siya ngayon? Namumuhay kaya siya ng tahimik marahil ay may sariling pamilya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, mariing wika ni Padre Joseph, nagantanda upang palayasin ang mga pagdududa. Hindi niya maaaring hayaang lumalim ang mga kaisipang iyon. Kailangang magtiwala siya sa plano ng Diyos kahit hindi niya ito maunawaan. Isinantabi niya ang larawan ni Teresa at kinuha ang isa pa, ang huling litratong kuha ng 4 na madre. Nakaupo sila sa isang bangkong kahoy sa labas ng kapilya ni Santa Dymphna, isang maliit na simbahan sa gilid ng Shasta Trinity National Forest. Sina Sister Mildred at Joan, ang pinakamatanda, ay nakangiti ng may kapayapaan. Si Sister Carmen ay mukhang payapa rin ngunit magalang. At si Teresa, ang kanyang batang mukha ay puno ng buhay, ay nakatanaw sa malayo na tila ba may layunin. Kinuha ang litrato ilang araw bago sila nawala, kuha ng isang lokal na bumisita. Ang mga madre ay nagtungo sa liblib na kapilya para sa isang maikling retreat. 2 araw ng panalangin, pag-aayuno at pagninilay bago ang isang pista. Inatasan din silang suriin ang kalagayan ng lumang kapilya upang malaman kung ito'y kailangang kumpunihin o tuluyang isara. Si Teresa, nakilala sa kanyang pagiging masinop, ang naatasang idokumento ang kalagayan ng gusali. Tinitigan ni Padre Joseph ang larawan, muling binibilang ang mga taon, ilang ulit na niyang ginawa. Kung buhay pa si Sister Mildred, 77 na siya ngayon. Si Sister Joan ay 74. Kahit sa isang milagro, siguradong mahina na sila kung buhay pa. Ngunit si Carmen ay 57 ngayon at si Teresa 52, bata pa upang mamuhay ng buo. Naalala niya ang mga araw na puno ng gulo at takot matapos silang mawala, mga araw ng kalituhan, pangamba at kawalan ng magawa. Nang mawala ang 4 na madre, masusing sinuyod ng mga pulis ang kagubatan. Hindi nila pinalampas kahit isang sulok. Dumaan sila sa makakapal na damuhan, inakyat ang matatarik na burol, at pinalawak ang paghahanap sa mga kalapit na bukirin, mga karatig bayan, at maging sa malalayong lugar. Ngunit kahit isang palatandaan ay wala silang natagpuan, walang punit na damit, walang gamit na personal, walang bakas ng paa o naputol na sanga na maaring magpahiwatig ng kaguluhan. Parang naglaho na lamang ang mga babae sa hangin ng kagubatan. Sa huli, ang mga autoridad ay nagpasya ng isang teorya, inatake ng oso. Kilala ang Shasta Trinity National Forest bilang tahanan ng mga itim na oso, at kahit bihira, may mga naitalang mararahas na insidente noon. Marahil, aksidenteng nakalayo ng lakad ang mga madre at nasalubong ang isang mailap na hayop. Ngunit para kay Padre Joseph at para sa marami sa Eldon Hollow, hindi kailanman
Tumugma ang paliwanag na iyon. May kakulangan sa paliwanag na walang ebidensya, walang dugo, walang bakas, tanging katahimikan. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang mas maiitim na bulong-bulungan. May mga nagsabing nilabag ng mga madre ang kanilang mga panata at tumakas upang magsimula ng panibagong buhay. Kahit anong pagsusumikap ni Padre Joseph at ng simbahan upang patahimikin ang mga mapanirang haka-haka, nanatili itong parang usok sa hangin, hindi tuluyang nawawala. Hinding-hindi niya gagawin yon, bulong ni Padre Joseph habang marahang sinusundan ng daliri ang mukha ng kanyang kapatid sa litrato. Hindi ako kayang iwan ni Teresa nang walang paalam. Lumipat ang tingin niya mula sa larawan ni Teresa patungo sa maliit na kapilyang nasa likuran nito. Ang kapilya ni Santa Dymphna, isang payak na puting istruktura na may simpleng kampanaryo, itinayo noong dekada 2020 upang mapagsilbihan ang malalayong katolikong pamayanan sa lugar. Sa likod nito, nakatayo ang matatayog na puno na tila mga tahimik na saksi, niyayakap ang maliit na simbahan. Habang tinititigan niya ito, may naramdaman siyang kakaiba. Higit 20 taon na ang lumipas mula nang siya ay huling makapunta sa Stadimphnas. Napakasakit ng mga alaala. Ngunit ngayon, sa mismong ika-28 anibersaryo ng pagkawala ng mga madre, may di inaasahang damdamin ang sumibol. Nakadama siya ng pagnanais na bumalik, na maglakad sa landas na minsang dinaanan ni Teresa, na lumuhod sa lugar kung saan siya nanalangin. Marahil kailangan lang niyang muling mapalapit sa kapatid. O baka naman, sa kaibuturan ng kanyang puso, may tinig na nagsasabing may bagay pa siyang kailangang tuklasin, isang bagay na maaaring nakaligtaan noon. Alam niyang baka katang-isip lang ito. Ano pa nga ba ang posibleng natira matapos ang ganito katagal? Subalit matindi ang tawag ng pakiramdam. Maingat na ibinalik ni Padre Joseph ang mga larawan sa kahon, maliban sa isa, ang litrato ng 4 na madre sa harap ng kapilya. Ipinasok niya ito sa kanyang bulsa. Tumayo siya, kinuha ang Biblia at rosaryo at lumabas ng opisina na may panibagong layunin. Sa labas, sumakay siya sa kanyang simpleng kotse. Inilapag ang larawan sa upuang katabi at bumulong ng isang maikling panalangin. Pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan at bumiyahe palayo sa St. Agnes patungo sa gubat at sa mga alaala na matagal na niyang tinangkang kalimutan. Ang daan mula Eldon Hollow papunta sa kagubatan ay liku-liko at dumadaan sa nagbabagong tanawin. Mula sa maayos na hanay ng mga bahay patungo sa mga bukirin at sa huli sa ligaw na kalikasan. Ang matatayog na pine at cedar ay nakapaligid sa kalsada, lumilikha ng anino't liwanag sa kalsada. Humigit kumulang 70 minuto ang biyahe, sapat upang malunod si Padre Joseph sa pag-iisip. Naalala niya ang paglalakbay na ito noon sa mga linggong sumunod sa pagkawala. Noon, puno ng flyers ang kanyang sasakyan. May mga larawang ngiting-ngiti si Teresa. Noon, may dalang pag-asa si Joseph. Ngayon, alaala na lamang ang kanyang dala at tahimik na pagtanggap na marahil mananatiling misteryo ang lahat. Nang kumipot ang daan at paakyat sa mga burol, dahan-dahang pinatigil ni Padre Joseph ang gas. Naaalala niyang malapit lang sa isang maliit na daang lupa ang dating kapilya. Sinuyod niya ng tingin ng mga puno, hinahanap ang dating liko. Ngunit pagdating niya sa lugar, siya ay naguluhan. Ang dating daang lupa ay wala na. Sa halip, may sementadong kalsada at isang magarang bakal na tarangkahan. May malaki at malinaw na karatulang no trespassing at mga babala tungkol sa pribadong ari-arian. Imposible, bulong niya, itinigil ang kotse sa gilid. Kinuha niya ang litrato at ikinumpara sa tanawin. Pareho ang hanay ng mga bundok. Ang mga punong nasa gilid ng burol ay pareho rin. Ito nga ang lugar. Ngunit ang kapilya, ang Santa Dymphna,
ay wala na. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa tarangkahan. Sa kabila nito ang sementadong daan ay paikot sa kagubatan. May kasamang maayos na tanim at palamuti. Moderno, malinis at tila wala sa lugar. Walang bakas ng dating payak na kapilya. Nagtataka, kinuha niya ang telepono at hinanap ang isang kontak na matagal na niyang hindi natawagan, si Roberto Sanchez, ang dating tagapangalaga ng Sta Dimphnas. Kung may nakakaalam ng nangyari sa kapilya, siya iyon. Tumunog ang linya ng ilang beses bago sumagot ang isang paos na tinig. Hello? Roberto, si Padre Joseph Soriano ito mula sa St. Agnes. Sandaling katahimikan pagkatapos Padre Joseph, ang tagal na, kumusta po kayo? Mabuti naman, salamat, sagot ni Joseph, kahit alam niyang hindi iyon totoo. Roberto, nandito ako sa dating pasukan ng Sta Dimphnas, pero wala na ang kapilya? Mas mahabang katahimikan. Oo, Padre, tama kayo, matagal na po yun. Tingin ko 1,982 pa. Ibinenta ito sa isang lalaki, Silas Redwood ang pangalan. Pinasira niya ang kapilya. Sa kabila ng mainit na simoy ng hangin, nakaramdam si Padre Joseph ng malamig na kilabot. Hindi ko man lang nalaman na naibenta lalo na't giniba pala. Kasi po, pagkatapos na mawala yung mga madre, sagot ni Roberto, halos wala nang dumadalo. Hindi na raw kailangan ng diocese na panatilihin ito. May isang lumang insidente rin noon, ang pagkakaroon ng bitak sa kampanaryo ng kapilya na muntik nang makasugat kay Thomas Farrell. Matapos iyon, nagpasya ang obispo na hindi na sulit pang ipagpatuloy ang pagpapanatili ng kapilya na nagsisilbi lamang sa kakaunting tao. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng mataas na tarangkahan, pinagmamasdan ni Padre Joseph ang matapang na karatulang bawal pumasok habang unti-unting sumisidhi ang kanyang pagkabalisa. Si Silas Redwood, siya pa rin ba ang may-ari ng lupa? Tanong niya. Oo, kumpirmado ni Roberto. Malaki ang lupain niya riyan. Mas malayo pa ang bahay niya sa parte ng kagubatan na mas siksik. Ang dating kapilya, bahagi na ngayon ng kanyang estate. Naiintindihan ko, sabi ni Padre Joseph, mahinang tinig. Umaasa kasi akong mabisita sana ang kapilya ngayon para sa personal na dahilan. Anibersaryo ngayon, alam mo na. Lambing agad ang sumingit sa boses ni Roberto. Oo nga pala, 28 taon na ngayon, hindi ba? Pasensya ka na't nagpunta ka pa dyan nang wala ka ng madadatnan. Alam mo ba kung nagpapapasok si Ginoong Redwood ng bisita? Tanong ni Joseph, umaasa kahit kaunti. Siguro, kung maipaliwanag ko. Nag-alinlangan si Roberto. Sa totoo lang, hindi siya kilalang palakaibigan. Tahimik lang, hindi nakikisalamuha, parang mapag-isa. Napabuntong hininga si Padre Joseph, dama ang bigat ng pagkadismaya. Maraming salamat, Roberto. Malaking tulong na rin. Pakinggan mo, Padre, dagdag ni Roberto, bahagyang mas masigla ang tono. Malapit lang ako, mga 15 minuto mula riyan. Naitago ko ang ilang gamit mula sa kapilya bago ito giniba. Yung dating krus sa altar, ilang lumang aklat panalangin. Kung gusto mo, pwede kang dumaan at makita ang mga yun. Napakabuti mo, sagot ni Joseph. Baka nga, pero sa ngayon gusto ko munang subukang makausap si Ginoong Redwood. Alam mo ba kung paano makakarating sa mismong bahay niya? Saglit na katahimikan bago sumagot si Roberto. Ang daang pinanggalingan mo, karaniwang may kandado yan, pero may pampublikong daan sa kabilang panig ng lupain. Medyo paikot nga lang, pero makakalapit ka. Matapos itala ang mga direksyon ni Roberto, nagpasalamat si Padre Joseph at tinapos ang tawag. Bumalik siya sa kotse, hindi sigurado kung ano ang susunod na hakbang. Bahagi ng kanyang sarili ay gustong igalang na lang ang privacy ni Redwood at dumiretso kay Roberto. Ngunit mas malakas ang tinig ng damdaming nagtulak sa kanyang pumunta roon, ang parehong damdamin na nagdala sa kanya
pabalik sa lugar na ito. Makalipas ang 20 minuto, minamaneho na niya ang isang makitid na daang likuran na tila palibot sa lupain ni Redwood. Sa pagitan ng mga puno, nasulyapan niya ang mga malilinis na damuhan at sa bandang huli, isang malaking gusali na tila nakatago sa kagubatan. Mukha itong marangyang lodge kaysa karaniwang bahay, gawa sa bato at matitibay na kahoy, 3 palapag, may malalawak na bintana at mga balkonahe na tanaw ang gubat. Lubhang kaiba ito sa payak at rural na paligid. May nakita si Padre Joseph na maliit na clearing na tila ginagamit bilang paradahan malapit sa service entrance. Ipinarada niya ang sasakyan, inayos ang kwelyo at lumabas na may hawak na maingat na paninindigan. Habang lumalakad patungo sa bahay, sinundan niya ang batong daan na pumapagitna sa mga halamang namumulaklak at isang pond na may mga koi. Ang kabuuang lupain ay perpektong nakaayos. Maganda sa paningin, ngunit sa kabila ng ganda may bumabagabag sa loob niya. Habang lumalapit siya sa bahay, parang pabigat ng pabigat ang hangin sa paligid. Pagdating sa pinto, kumatok siya ng mariin. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ito. Isang matangkad, malapad ang balikat na lalaki na nasa edad 65 ang humarap sa kanya. Nakasuot ito ng mamahaling workout clothes at may hawak na magarang leash ng aso. Maayos ang pagkasuklay ng pilak niyang buhok at matalim ang mga matang agad na napansin ng kwelyo ni Padre Joseph. Agad nagbago ang ekspresyon ng lalaki mula sa walang emosyon patungong halatang inis. "Oo?" tanong niya, malamig at maiksi ang tono. "Magandang hapon," bati ni Joseph ng may kalmadong ngiti. "Kayo po ba si Ginoong Silas Redwood?" "Ako nga," sagot ni Redwood, mas lalong humigpit ang panga. "At bawal ka rito." "Pasensya na't bigla akong nagpakita," sabi ni Joseph. Iniabot ang kamay. "Ako po si Padre Joseph Soriano mula sa St. Agnes of Mercy sa Eldon Hollow." Hindi tinanggap ni Redwood ang kamay niya, hindi rin ito gumalaw. "Anong kailangan mo?" tanong niya, mas humigpit ang hawak sa tali. Nanatiling mahinahon si Joseph at ibinaba ang kamay. "Sana po ay makausap ko kayo sandali. Pumunta ako upang makita ang lugar kung saan dating nakatayo ang kapilya ni Stadimfna. Hindi ko alam na winasak na ito." "Kung nakita mo nang wala na ito," singhal ni Redwood, "bakit mo pa ako iniistorbo?" "Nakausap ko po si Roberto Sanchez," sagot ni Joseph ng mahinahon. "Nabanggit niyang kayo ang bumili ng lupain. Gusto ko lang sanang..." "Sanang ano?" putol ni Redwood, lumapit ng bigla at may lakas. "Sisisihin mo ba ako dahil bumili ako ng lupang ibinenta naman? Akala mo banal ang lugar na yun dahil may kapilya? Mismong simbahan ang nagsabing hindi. Ibinenta nila." Hindi po ganoon." Mabilis na tugon ni Joseph. Iniangat ang 2 kamay bilang pakalma. "Wala akong sinisisi. Hindi ko lang po alam na giniba na ang kapilya. May personal po akong alaala roon at ngayon po ang anibersaryo ng isang mahalagang pangyayari." Sandaling lumambot ang tikas ni Redwood, ngunit nanatiling malamig ang mga mata. "Ngayon alam mo na," sabi niyang walang damdamin. "Wala na ito at mabuti nga, mas tahimik ang tulog ko ngayon. Hindi ko na naririnig ang lintik na kampana na 3 beses tumutunog bawat araw. Nakakasakit ng ulo." Hindi napigilan ni Padre Joseph ang kanyang sagot. Ang kampanang Angelus ay isang napakagandang tradisyon kinoong Redwood. Malumanay na sabi ni Padre Joseph. Inaanyayahan nito ang mga mananampalataya na manalangin upang parangalan ang pagkakatawang tao ni Kristo. Isa itong banal na paalala ng biyaya ng ating paglaya mula sa kasalanan at kamatayan. Umirap si Redwood. Hayaan mo na ang sermon. May mga cellphone na ngayon ang mga tao. Pwede silang mag-set ng reminder kung gusto nilang magdasal. Wala nang kailangang makarinig ng ganyang kalabog na parang mula pa sa gitnang panahon. Malinaw na walang patutunguhan ang usapan. Nagpasya si Padre Joseph na umatras.
Nauunawaan ko ang inyong pagnanais ng katahimikan, Ginoong Redwood. Naistorbo ko kayo ngayong araw at ikinalulungkot ko yon. Marahil ay maaari tayong mag-usap sa ibang pagkakataon kung mas naaangkop. Wala nang ibang pagkakataon, malamig na sagot ni Redwood. Wala akong interes na balikan ang isang gusaling giniba na ilang dekada na ang nakalipas, lalo na hindi kasama ang isang paring ngayon ko lang nakilala. Mas makabubuti pang umalis ka na bago ko tawagin ang sheriff. Batid ni Padre Joseph na wala na siyang magagawa pa. Tumango siya. Sige po, salamat sa inyong oras. Naway sumainyo ang kapayapaan. Hindi na sumagot si Redwood. Sa halip, mariing isinara ang pinto at tinapos ang usapan. Sa mabigat na buntong hininga, bumalik si Joseph sa kanyang kotse. Mabigat ang iniisip. Hindi lang siya nadismaya. May mas malalim pa. May kakaiba sa asal ni Redwood, hindi lang basta kabastusan. Tila may hinanakit, isang personal na galit, tila laban mismo sa simbahan. Nang makarating siya sa sasakyan, saglit siyang huminto at lumingon sa malaking bahay. Sa isang iglap, tila may nakita siyang gumalaw sa isa sa mga bintana sa itaas. Pinapanood ba siya ni Redwood? Ang tanong ay naghatid ng kilabot sa kanyang gulugod. Pilit niyang nilabanan ang pakiramdam, sumakay sa kotse at pinaandar ito. Isinasaalang-alang niyang bumalik na lamang sa Eldon Hollow. Nag-alok si Roberto Sanchez na ipakita ang mga lumang gamit mula sa kapilya. Marahil ay makapagdudulot iyon ng kaunting kapanatagan matapos ang mabigat na araw. Ngunit hindi niya ibinaling ang manibela patungo sa bahay ni Roberto. Sa halip, sinundan niya ang kalsadang lumiliko sa tabi ng dating lugar ng Santa, Dimphnas. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may humihila sa kanya pabalik. Alam niyang wala ng kapilya roon, walang dapat makita, ngunit may bumubulong sa loob niya. Hindi pa tapos. Habang umiikot ang kalsada, nasilayan niya ang lugar kung saan dating nakatayo ang kapilya. Bahagyang naghiwalay ang mga puno upang ihayag ang isang maayos na clearing na ngayon may mga landscape na halamanan kung saan minsang naroroon ang sagradong lupa. At bigla, ang radyo ng kanyang sasakyan ay nagbuhay. Isang kakaiba na kapangingilabot na himig ang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan, isang Gregorian chant. Ang malamyos at makalangit na musika ng sinaunang panalangin monastiko ang pumuno sa katahimikan. Napapitlag si Joseph sa gulat. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela, ngunit patay ang radyo. Tiyak siya. Pinatay niya ito bago pa man umalis ng bayan. Kinabahan, itinabi niya ang kotse sa gilid ng kalsada at tinitigan ang dashboard. Nagpatuloy ang pag-awit sa loob ng sasakyan ng ilang segundo bago ito tuluyang nawala, kasing misteryoso ng pagdating nito. Ano ba ito, Panginoon? Bulong niya, inaabot ang dial. Binuksan niya ang radyo, saka pinatay muli, ngunit hindi bumalik ang chant. Guni-guni lang ba ito? Dulot ba ito ng pagod? Malfunction lang ba ng lumang sasakyan? Ngunit may naramdaman si Joseph sa kanyang kalooban, isang damdaming gaya ng nadama niya habang pinagmamasdan ang litrato sa kanyang opisina. Higit pa ito sa alaala, isa itong malalim, di maipaliwanag na pakiramdam ng presensya. Nangilabot ang kanyang balat, nanindig ang balahibo sa kanyang mga braso. Isang init ang sumiklab sa kanyang tainga. Isang damdaming ilang ulit na niyang naranasan sa mga sandaling malalim ang panalangin. Tinawag ito ng kanyang mentor noon bilang bulong ng Espiritu Santo. At muli, mahina ngunit tiyak, bumalik ang Gregorian chant. Hindi mula sa speaker, hindi mula sa kahit anong maipapaliwanag. Ngunit totoo ito. Hindi niya ito inaakala lang. May kung anong o sinong tumatawag sa kanya. Nang hindi ganap na nauunawaan kung bakit, inilipat ni Padre Joseph sa gear ang sasakyan at muling bumalik patungo sa tarangkahan na kanyang pinuntahan kanina. Ano man ang nangyayari, hindi niya ito kayang baliwalain. Kailangan niyang bumalik,
Kahit pa mga hulugan iyon ng isa na namang di kaaya-ayang pagtatagpo kay Silas Redwood. Ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada, di kalayuan sa gate. Nakatitig sa kanya ang mga karatulang bawal pumasok, matatag at walang pasintabi. Nanatili siyang nakaupo sa likod ng manibela ng matagal, pinagninilayan ang ibig sabihin ng hakbang na nais niyang gawin. Panginoon, gabayan mo ako, bulong niya. Kung mali ang aking gagawin, ipakita mo po sa akin ang mas mabuting landas. Ngunit nanatili ang kakaibang damdaming espiritual. Kumakabog ito sa kanyang dibdib, itinutulak siyang magpatuloy. Sa wakas, bumaba si Padre Joseph ng kotse. Lumapit siya sa tarangkahan ng dahan-dahan, ganap na mulat sa ideyang siya ay maaaring lumabag sa batas at sa sarili niyang moral na paninindigan. Ngunit may bumubulong sa kanyang puso na ito ay kakaiba. May halaga ito. Hindi niya sinubukang akyatin ang gate o buksan ito. Sa halip, naglakad siya sa gilid ng bakod, sinusuri ang paligid kung saan maaaring masilip ang loob. Mataas ang bakod, mga 8 talampakan, at yari sa mabigat na bakal na may disenyong pandekorasyon. Sinusundan nito ang liko at taas ng lupa sa kagubatan. Sa ilang bahagi kung saan mas mataas ang lupa, mas mababa ang bakod sa paningin. Habang naglalakad, pansamantalang ipinikit ni Joseph ang mga mata, pinayagan ng alaala na gumuhit sa isipan. Inisip niya ang dating itsura ng lugar, ang maliit na kapilya, ang payak na hardin, at ang kahoy na upuan kung saan minsang naupo ang 4 na madre. Kung tama ang alaala niya, ang upuang iyon ay nakalagay sa silangang bahagi ng kapilya, hindi kalayuan sa isang malaking punong roble. Pagdilat ng mga mata, maingat na sinuri ni Padre Joseph ang kabuuan ng lupain sa kabila ng bakod, umaasang makakita ng anumang natitirang palatandaan mula sa dating kapilya. Wala na ang malaking punong roble na minsang naging tampok sa tanawin. Malamang ay tinanggal ito noong isinagawa ang renovation ng estate. Ngunit nanatili ang kumpol ng mga punong pino na minsang nasa likod ng kapilya na nagsilbing pananda para sa kanya. Pinagkakatiwalaan ang alaala at pakiramdam. Nagpatuloy siyang maglakad sa gilid ng bakod, papunta sa lugar kung saan niya pinaniniwala ang dating naroroon ang kapilya. Ngunit bigla nadulas ang kanyang paa sa ugat ng punong nakalubog sa ilalim ng makapal na tuyong dahon. Napasubsob siya sa lupa at instinktibong kumapit sa bakod para sumalo. Ngunit ang bahagi ng bakod na tinamaan niya ay nasa masamang pwesto, nakaangat sa maburol na lupa, at isang malakas na crack ang pumunit sa katahimikan habang nagbigay ang kasukasuan nito. Bumuka ang isang bahagi ng bakod, sapat lang para makalusot ang isang tao. Napadapa si Padre Joseph, kalahating nakasampa sa may sira ng bakod. Aba, Diyos ko, bulong niya. Tumayo at pinapagpag ang alikabok at tuyong dahon sa kanyang damit. Hindi niya intensyong sirain ang bakod, hindi bahagi ng kanyang plano ang pumasok ng ilegal. At gayunman, narito siya ngayon, isang hindi sinasadyang manlulusob na may pagkakataong hindi niya hinangad. Tumingin siya sa kalsada, inaasahang makakita ng sasakyang dumadaan o matang nagmamasid, ngunit tahimik at walang tao. Tanging banayad na ihip ng dahon sa hangin ang naririnig. Tumingin siya sa sirang bakod at sa clearing sa kabila. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay nagantanda. Patawarin mo ako, bulong niya at tumawid papasok sa lupain ni Redwood. Tahimik at mabilis siyang naglakad patungo sa lugar kung saan dating nakatayo ang kapilya. Ngayon, natatakpan na ito ng mga ornamental landscaping, mga pandekораsyong halaman at perpektong pinutol na damuhan na tila labis na makinis kumpara sa likas at ligaw na anyo ng kagubatan sa paligid. Walang bakas ng simbahan na minsang naging ilaw at aliw ng marami. Walang pundasyon, walang krus, ni isang plake, wala.
Para bang sinadya ni Silas Redwood na burahin ito sa kasaysayan, hindi lang ang gusali, kundi pati ang alaala nito. Habang nakatayo roon si Joseph, may kumislap sa gilid ng kanyang mata, isang sinag ng liwanag mula sa metal na bagay na bahagyang natatakpan ng palumpong. Lumapit siya, pinaghiwalay ang mga sanga. Ang nakita niya ay hindi inaasahan, isang lumang rehas na bakal na nakabaon sa lupa. Kalawangin na ito at tila mula pa sa unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang disenyo nitong may mga palamuting scrollwork ay nagpapahiwatig ng antigong pinagmulan. Bakit may ganito pa rito? Kung tunay ngang giniba ang kapilya, bakit may naiwan pa na vent o daanan ng hangin? Lumuhod siya sa tabi nito, sinusuri kung anong layunin mayroon ito. Hindi ito tumutugma sa bagong disenyo ng estate. Sa kanyang masusing pagmamasid, isang banayad na tunog ang gumapang mula sa ilalim. Napahinto siya, naroon na naman, mahina ngunit totoo. Isang malamyos na pag-awit, may tono, parang himig, at pagkatapos isang ubo. Isang ubong galing sa tao. Napatingin si Padre Joseph, nanindig ang balahibo. Ang himig ay kapareho ng Gregorian chant na narinig niya sa kanyang sasakyan. Ngunit ngayon, hindi ito guni-guni o teknolohiya. Totoo ito. Mula sa ilalim ng lupa, lumapit siya, habol ang pintig ng puso. "Hello?" Tawag niya sa mahinang tinig sa rehas, ngunit nagpatuloy ang tunog sa ilalim. Marahil ay hindi siya narinig o hindi alam ng sino man na may tao sa ibabaw. Mabilis siyang tumayo, puno ng tanong sa isip. Bakit may espasyo sa ilalim ng dating kapilya? Sino ang naroon? At bakit? Muli siyang tumingin sa paligid, inaasahang lalabas si Redwood na may banta o mas masahol pa. Ngunit nanatiling tahimik ang paligid, nakatago sa likod ng mga puno ang bahay. Walang CCTV. Walang bantay, walang palatandaan ng pagmamatyag. Nangangatog ang mga daliri, kinuha ni Joseph ang kanyang telepono at tumawag sa siyam na isa-isa. "Sisi Uno, ano ang inyong emergency?" Bati ng kalmadong boses ng dispatcher. "Ako po si Padre Joseph Soriano," mahinang wika niya. "Nasa pribadong lupain po ako ni Silas Redwood, malapit sa dating kinatatayuan ng Stadimpnas Chapel sa tapat ng Route 37. Sa palagay ko," natigilan siya, hirap banggitin ang kakaibang katotohanan. "Sa palagay ko po ay may tao sa ilalim ng lupa. Naririnig ko po ang pag-awit at pag-ubo mula sa vent." Tahimik saglit ang linya. "Sir, sinasabi mo bang may taong posibleng kinukulong sa ilalim?" "Hindi ko po tiyak," sagot ni Joseph, "ngunit malinaw na may espasyo sa ilalim ng lupa at may taong naroroon. Pribado po ang lupain na ito, liblib at ako'y nangangamba." "Trespassing po ba kayo ngayon?" tanong ng dispatcher, may bahid ng pag-aalala sa boses. Pumikit sandali si Joseph. "Oo, nadapa po ako at aksidenteng nabuksan ang isang bahagi ng bakod. Alam kong kasalanan yon, pero hindi ko po sinadyang lumabag. Naniniwala akong ito ay isang emergency." Bahagyang lumambot ang tinig ng dispatcher. "Naiintindihan, maaari mo bang ilarawan ang eksaktong lokasyon mo?" Ipinaliwanag niya ang kanyang kinaroroonan ng detalyado, mga palatandaan, distansya mula sa dating kapilya. "Magpapadala na kami ng mga opisyal sa inyong lugar," sabi ng dispatcher. "Mangyaring manatili sa lugar maliban na lang kung hindi kaligtas." "Maraming salamat," sagot ni Joseph, humugot ng malalim na buntong hininga. "Maghihintay ako sa tabi ng aking sasakyan. Nasa may gate po, sa gilid ng kalsada." Tinapos niya ang tawag at muling lumingon sa rehas. Tumigil na ang pag-awit, ngunit may mahinang galaw pa ring naririnig, patunay na may taong ang nasa ibaba. Maingat siyang bumalik sa sirang bahagi ng bakod at muling lumusot palabas, lumitaw muli sa pampublikong bahagi. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, muling bumalik ang tunog ng kagubatan. Ang ihip ng hangin sa dahon, huni ng mga ibon at mga alingaw-ngaw ng insekto.
Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nanatili sa kanyang isipan ang alingaw-ngaw ng chant at ang tinig mula sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, agad na kinuha ni Padre Joseph ang kanyang telepono at muling tinawagan si Roberto Sanchez. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, dala ng di mapigilang kaba. Kailangan niya ng higit pang impormasyon, mga kasagutan, bago dumating ang mga autoridad. Roberto, si Padre Joseph ito ulit. May mahalaga akong kailangang itanong. Nagulat si Roberto na marinig siyang muli sa ganong kabilis. Siyempre, Padre, ano ang nangyari? Noong nakatayo pa ang Santa Dimphnas, tanong ni Joseph, mayroon ba itong basement o anumang silid sa ilalim? Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sumagot si Roberto, puno ng paninindigan. Wala, Padre, yari ang gusaling iyon sa patag na konkretong pundasyon. Walang basement, walang crypt, walang lagusan. Sigurado ako ron. Nag-alinlangan si Padre Joseph, saka ipinaliwanag ang kanyang natuklasan. Ang kakaibang rehas sa lupa, ang mga tunog na umaalingaw-ngaw mula sa ilalim, ang pag-awit, ang pag-ubo. Imposible yan, matigas na sabi ni Roberto. Wala talagang anumang nasa ilalim noon. 20 taon kong inalagaan ang kapilya, malalaman ko kung meron. Kung gayon, mahinang tugon ni Joseph, may gumawa ng isang bagay sa ilalim ng lupa pagkatapos na ang kapilya ay mawala. Matapos nakuha ni Silas Redwood ang lupa, tahimik si Roberto. Pagkatapos ay nagsalita sa mahinang boses, nakakabahala yan. Anong plano mo ngayon? Tinawagan ko na ang pulis, sagot ni Joseph. Papunta na sila. Pupunta rin ako, tugon ni Roberto ng may determinasyon. Alam ko ang lupang yan higit kanino man. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Nagpasalamat si Joseph at tinapos ang tawag. Pagkatapos ay umupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, inilabas ang kanyang rosaryo at hinayaang ang pamilyar na butil ay magbigay ng katahimikan sa kanyang pag-iisip. Isa-isang dasal ang kanyang binigkas, tahimik at may pagninilay, habang ang kanyang isipan ay umiikot sa hindi pa rin nasasagot na mga tanong. Sino ang nasa ilalim ng lupa? Bakit may espasyong itinayo roon? Posible kaya kahit mahirap paniwalaan na may koneksyon ito sa 4 na nawawalang madre? Tila imposibleng pag-isipan kahit sa kanya. Ngunit ang pagkakataon sa mismong anibersaryo ng kanilang pagkawala ay mahirap baliwalain. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni sa tunog ng papalapit na sasakyan. Isang luma ngunit matibay na pickup truck ang bumagal sa likod ng kanyang kotse. Agad niyang nakilala ito kay Roberto. Mabilis na bumaba ang dating tagapangalaga ng kapilya, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukhang pininturahan ng edad. Padre Joseph, tawag niya habang papalapit, dumating na ba ang pulis? Wala pa, sagot ni Joseph, lumabas upang salubungin siya. Salamat sa mabilis mong pagdating. Tumango si Roberto at luminga sa paligid. Tumagal ang kanyang tingin sa bakuran ng estate ni Redwood. Iniisip ko ang sinabi mo. Kung mayroong bagay na nasa ilalim ngayon, tiyak na itinayo iyon pagkatapos. Pero ang paggawa ng ganon, malalim, maayos, kailangan ng matinding kagamitan. Maingay, dapat may nakapansin. Maliban na lang kung ginawa ito ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon, mungkahi ni Joseph. O kaya'y nakatagpo siya ng likas na kuweba at pinalawak ito. Umiling si Roberto, nakakunot ang noo. Imposible, matigas ang batuhan sa lupa rito. Walang natural na kuweba. Bago pa sila makapagpatuloy, narinig nila ang huni ng sirena. Ilang sandali pa, isang cruiser ng sheriff ang lumitaw mula sa likong kalsada, may kumikislap na mga ilaw. Tumigil ito sa likuran ng kanilang mga sasakyan. Bumaba ang 2 deputy, isa ay mas matanda, may bahid na uban sa gilid ng ulo, at ang isa ay mas bata, matikas, na tila may pinanggalingang militar.
Lumapit ang mas matandang opisyal, kalmado ang kilos. Si Padre Soriano po ba kayo? Opo, maraming salamat sa pagdating, sagot ni Joseph. Itinuro niya si Roberto. Ito po si Roberto Sanchez. Siya ang dating tagapangalaga ng kapilya na dating narito. Tumango ng may paggalang ang deputy. Ako po si Deputy Navarro. Siya si Deputy Reynolds. Bumaling siya kay Joseph. Ayon sa dispatch, may narinig kayong tunog mula sa ilalim ng lupa. Maaari bang ikwento niyo ng buo? Ipinaliwanag ni Joseph ang lahat. Paano siya napunta sa dating lugar ng kapilya? Paano aksidenteng nasira ang bahagi ng bakod? Paano niya natagpuan ang lumang vent na natatakpan ng halaman? At paano, mula roon, narinig niya ang tunog ng tao? Inamin niya ang kanyang paglabag at humingi ng paumanhin, ngunit itinanggi muna ito ni Deputy Navarro. Mas mahalaga ngayon ang posibleng panganib sa kapakanan ng sinuman, sagot ng deputy. Kung may taong nakulong o ikinukulong sa ilalim ng lupa, iyon ang prioridad. Sumingit si Roberto. 20 taon kong inalagaan ang Stad Dimphnas. Wala pong anumang silid sa ilalim noon. Kung may meron ngayon, siguradong ginawa iyon pagkatapos na mabili ni Redwood ang lupa. Si Deputy Reynolds, na kanina pa tahimik na nagsusulat sa kanyang notebook, ay tumingin. Kilala si G. Redwood bilang may-ari ng ilang lupain sa rehiyong ito. Kung mayroong nakatagong estruktura sa lupa niya, seryoso ito. Nauunawaan ko, mahinahong sagot ni Joseph. Hindi ko siya inaakusahan. Ibinabahagi ko lamang ang aking nakita at ako'y nag-aalala. Tumango ng mabagal si Deputy Navarro, pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Sige, makikinig kami at susuriin namin ang lugar. Tingnan natin ng mas malapitan ang vent na ito, sabi ni Deputy Navarro. Ginoong Sanchez, dahil pamilyar kayo sa dating lupain ng kapilya, maaari ba kayong sumama sa amin? Walang problema, agad na sagot ni Roberto. Naglakad ang 4 na lalaki patungo sa bakod. Itinuro ni Padre Joseph ang puwang na hindi sinasadyang nabuo nang siya ay nadapa. Isa-isa silang maingat na tumawid sa butas at tumuloy sa maayos na inayos na bakuran ng estate ni Redwood. Inakay ni Padre Joseph ang grupo sa mga pandekorasyong palumpong na bahagyang tumatakip sa bagay na kanyang nakita. Ito po, aniya, habang pinaghihiwalay ang mga sanga upang ipakita ang kalawanging rehas na bakal na nakabaon sa lupa. Lumuhod si Deputy Navarro upang siyasatin ito. Talagang luma ito, puna niya, hindi bagay sa modernong disenyo ng paligid. Sumama si Deputy Reynolds, iniilawan ang rehas gamit ang kanyang flashlight. Pababa ito ng mga 6 na piye, obserbasyon niya. Wala akong makitang anuman sa dulo. Makinig kayo, sabing mariin ni Padre Joseph. Tahimik muna tayong lahat. Tumahimik ang grupo, nakatuon ang pandinig sa anumang tunog mula sa ibaba. Halos 1 buong minuto, tanging kalikasan ang narinig. Ang pag-ihip ng hangin sa mga puno, huni ng mga ibon sa malayo. Nagsimulang mangamba si Padre Joseph. Narinig kaya siya ng taong nasa ibaba at tumigil? Lumayo kaya ito? Pagkatapos, mula sa katahimikan, lumitaw ang isang tunog, mahina, mababa at tiyak na tinig ng babae. Isang himig ang inawit, banayad at nakaantig, isang banal na awitin mula sa mga nagdaang siglo. Salve Regina, mahinang sabi ni Deputy Navarro, may pagkabighani sa boses. May kinang ng pagkilala sa kanyang mga mata. Tumango si Roberto. Isa itong Marian hymn, inaawit sa mga kumbento at monasteryo sa loob ng maraming henerasyon. Naubos ang pag-awit at napalitan ng tunog ng hirap sa paghinga. Sumunod ang tuyong, paos na ubo. Tumayo si Deputy Reynolds, seryoso na ang ekspresyon. May tao nga sa ilalim at sa tunog pa lang baka kailangan nila ng medikal na tulong. Kailangan nating makausap si Ginoong Redwood agad-agad. Utos ni Deputy Navarro, ang tinig ay puno na ng autoridad.
Ito ay malinaw na kaso ng welfare check. Umiling si Roberto, hindi makapaniwala, hindi ko maintindihan. Walang vent na ganyan nung naroon pa ang kapilya, wala ring basement, walang anumang ilalim. Malalaman natin kung ano ang naroroon, sagot ng deputy, matatag. Nagbalik ang grupo sa gilid ng kalsada at sumakay sa kanilang mga sasakyan. Sinundan nila ang patrol cruiser patungo sa pangunahing bahay, isang matayog na estruktura na mas lalo pang naging nakapanlulumong tingnan sa liwanag ng hapon. Ang mga bintana nito'y tila mga matang malamig at mapanood. Inutusan ni Deputy Navarro sina Roberto at Padre Joseph na manatili sa kanilang mga sasakyan habang siya at si Reynolds ay lumapit sa pintuan. Maingat na pinanood ni Joseph habang kumakatok ang mga deputy. Naghintay sila, ngunit walang sumagot. Maya-maya, mula sa gilid ng bahay, may lumapit. Si Silas Redwood iyon, nakasuot pa rin ng mamahaling panlibang kasuotan, may kasamang malaking German Shepherd. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita sina Joseph at Roberto sa tabi ng sasakyan ng pulis. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ni Redwood habang pasugod na lumapit. Bakit nandito na naman ang mga taong ito sa lupa ko? Lumapit si Deputy Navarro ng kalmado. Ginoong Redwood, ako si Deputy Navarro. Kasama ko si Deputy Reynolds. Narito kami para sa isang welfare check. May ulat na tumutukoy sa mga kakaibang tunog, pag-awit, pag-ubo na naririnig mula sa ilalim ng dating kinatatayuan ng kapilya. Namula ang mukha ni Redwood sa galit. Kalokohan to! Pumasok na sa lupa ko ang paring yan dati. Ngayon naman, dinadala pa niya ang pulis para sa kung anong kwento tungkol sa lupa ko. Wala pong inaakusahan, ani Deputy Reynolds, mahinahon ngunit matatag. Ngunit may sapat kaming dahilan upang maniwala na may taong nasa panganib sa ilalim ng lupa. Tungkulin naming imbestigahan ito. Wala nang ibang tao sa lupain kong ito, sigaw ni Redwood. Ako lang at ang mga aso ko. Sa tingin niyo ba may nakatira sa isang secret bunker sa ilalim ng damuhan ko? Katawa-tawa. Gayunman, giit ni Deputy Navarro, obligado kaming magsiyasat. Hinihingi po namin ang inyong pahintulot na suriin ang bahay at paligid, lalo na kung may basement o anumang pasukan sa ilalim ng lupa. Hindi maaari, mariing sagot ni Redwood. Humigpit ang hawak niya sa leash ng aso na naging balisa sa tabi niya. Ito ay pribadong ari-arian. Wala kayong karapatang magsiyasat ng walang warrant. Ginoong Redwood, sabing banayad ni Reynolds, kung sakaling may ibang tao sa inyong lupa, isang squatter marahil na nangangailangan ng tulong, hindi ba gusto ninyong masiguro ito? Wala akong bahagi ng lupang to na hindi ko alam. Malamig na sagot ni Redwood. Mahigit 25 taon ko ng pag-aari ito. Alam ko bawat pulgada. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Deputy Navarro. Kung gayon, paano mo ipaliliwanag ang vent na natagpuan namin malapit sa dating kapilya? Tila ito ay bahagi ng isang estrukturang nasa ilalim. Sa loob ng isang saglit, isang iglap lamang, may kumislap sa mga mata ni Redwood. Halos hindi halata, ngunit nakita ito ni Padre Joseph. Sandali lang, isang bitak sa kanyang tikas. Pagkatapos ay muli siyang tumigas. Nagpakabit ako ng drainage system nang ipalandscape ko ulit ang lugar, sagot niya ng tuyo. Baka yung vent na yon ay takip lang sa runoff pipe. Pandekorasyon lang, walang ibig sabihin. Walang masama sa isang drainage, singhal ni Redwood. Tumaas ang kilay ni Deputy Navarro. Wala namang drainage system na umaawit ng Salve Regina o umuubo na parang may sakit na babae, Ginoong Redwood. Muling ibinato ni Redwood ang matalim niyang tingin kay Padre Joseph. Malinaw na siya ang may pakanan ng lahat ng ito. Malamang may speaker siya sa ilalim ng lupa na paulit-ulit na tumutugtog ng chant. Ginigipit niya ako dahil binili ko ang lupang dati, pag-aari ng simbahan. Lumapit si Padre Joseph, masama ang loob, ngunit nananatiling kalmado. Hindi ko kailanman magagawang ganoon.
Aniya habang nag-aantanda ng may taimtim na pananalig. Isinusumpa ko sa harap ng Diyos. Narinig ko ang tinig ng isang babae mula sa ilalim ng rehas. Lahat tayo ay nakarinig. Isang paring nagsisinungaling habang lumalabag sa batas. Tugon ni Redwood, punong-puno ng pangungutya. Napakaangkop. Sapat na yan, putol ni Deputy Navarro, matalim ang boses. Pakikipagtulungan ang hinihingi namin, hindi paninisi. Ang pagtanggi mong ipasilip ang lupa mo ay lalong nagiging kahina-hinala. Kunin nyo na lang ang warrant nyo, galit na sagot ni Redwood. At habang wala pa iyan, gusto ko nang umalis ang lahat sa lupain ko. Ngayon na, kung hindi, magsasampa ako ng kaso sa trespassing. Nauunawaan na hindi na ito maipipilit sa ngayon. Tahimik na tumango si Deputy Navarro kay Padre Joseph at Roberto. Naglakad silang pabalik sa kanilang mga sasakyan nang walang pagtutol. Ngunit hindi ito pakiramdam ng pag-urong, tila paghahanda lamang para sa susunod na hakbang. Pagdating nila sa tabi ng cruiser, lumapit si Deputy Navarro kay Joseph. Huwag kang mag-alala, Padre. Hindi pa tapos ito. Hihingin ko ang buong record ng pagmamay-ari, mga titulo, permit, ulat ng insidente, lahat. At gusto kong muling buksan ang kaso ng mga nawawalang madre. May mali dito. Tumango si Padre Joseph, may halo ng pag-asa at pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat. Alam kong parang hindi ka panipaniwala, pero may tao sa ilalim. Sigurado ako. Naninindigan ako sa iyo, sagot ng deputy. Lahat tayo ay nakarinig ng tinig. Aabutin natin ang katotohanan sa tamang paraan. Sa ngayon, pumunta ka muna sa bahay ni G. Sanchez. Magbibigay kami ng update. Tahimik ang biyahe patungo sa bahay ni Roberto. Kapwa sila ni Joseph ay malalim ang iniisip, binabalikan ang mahiwagang tinig na narinig sa ilalim ng lupain ni Redwood. Pagdating nila, lumiko si Roberto at pinasok ang daan patungo sa isang payak na log cabin sa gitna ng matatayog na punong pino. Mahaba na ang mga anino sa clearing habang papalubog ang araw. Hindi ito magara, pero ito ang tahanan ko, ani Roberto habang binubuksan ang pinto. Simple at mainit ang loob. Lumang muwebles na kahoy, isang batong fireplace, mga larawang pampamilya sa pagitan ng mga istante ng aklat at gamit panghuli ng isda. Isang kahoy na krusipiho ang nakasabit sa ibabaw ng apuyan. Napakaganda, tapat na sagot ni Joseph. Damang-dama ang aliw ng katahimikan at mainit na liwanag ng lugar. Nawala saglit si Roberto sa kusina. May ilang gamit ako mula sa Santa. Dimfnas noong isinara ito, tawag niya. Nasa baul sa guest room. Ipapakita ko pagkatapos nating magkape. Tumango si Joseph, umupo sa lumang silya. Ang isip ay pinagmumultuhan pa rin ng himig mula sa rehas. Roberto, mahina niyang tanong. Bakit hindi ako sinabihan tungkol sa pagbebenta? Nasa Street Agnes na ako noon nang isinara ang kapilya. Ang kapatid ko ay isa sa mga nawawala. Dapat may nagsabi sa akin. Bumalik si Roberto, dala ang dalawang mainit na tasa ng tsaa at iniabot ang isa kay Joseph. Galing ang utos mula sa tanggapan ng obispo sa Sacramento. Sa totoo lang, hindi nila ito naasikaso ng maayos. Matapos ang trahedya, biglang bumaba ang bilang ng mga dumadalo. At saka may nangyaring insidente sa kampanaryo. Humigop si Joseph ng tsaa. Ano ang nangyari? Pinsala sa estruktura, sagot ni Roberto. Matagal nang luma ang kapilya. Itinayo noong taong 2020 at hindi na ayos ng maayos. 1 linggo ng 1,981, nagkaroon ng bitak sa kampanaryo, malaki. Ang kampana, ang laki, higit 300 pounds, bumagsak. May nasaktan ba? Salamat sa Diyos, wala. Si Thomas Farrell ang nagtatrabaho noon habang nagpapagaling ako mula sa bali sa binti. Dumaan ang kampana ilang pulgada lang mula sa kanya. Pero matapos yon, isinara na ng diocese. Maagang bahagi ng 22, formal na nilang dinikomisyon ang kapilya. Sabi nila, hindi sulit ang gastos sa pag-aayos.
at si Redwood ang bumili pagkatapos. Tama, kasyang bayad. Mas mataas pa sa tunay na halaga ng lupa ayon sa mga narinig ko. Maraming nagtaas ng kilay pero kailangan ng simbahan ng pera para sa renovation ng cathedral. Hindi na sila nagtatanong, anong ginawa niya sa lupa? Agad niyang ipinagiba. Umupa ng crew, walang sinayang na oras. May ilang lokal na tumutol, sabi sayang ang kapilya, pero lupa na niya yon. Nagsimulang magtanim ng ornamental trees. Wala siyang itinayo kung saan nakatayo ang kapilya noon. Lumapit si Joseph. May nakita ka bang kakaiba, konstruksyon, palatandaan na may ginagawang pasilidad sa ilalim? Tahimik si Roberto. Wala akong maalala, pero ngayon mong nabanggit may kakaiba noong 1983. Tumaas ang kilay ni Joseph. Paano kakaiba? May mga nagreklamo na may kakaibang ingay sa gabi, parang makina, may tumatakbo, may ilan pang nagsabing nakaramdam ng pagyanig. Sabi ng mga autoridad, aktibidad daw ng lindol. Lindol? Tanong ni Joseph. Iyon ang sabi ng mga opisyal, pero bihira ang lindol dito at kakaiba ang pakiramdam, parang lokal lang. Ang mga ulat tungkol sa maliliit na pagyanig noong 1983 ay tila walang kabuluhan noon, mga anomalya lamang. Ngunit sa pagbabalik tanaw, inamin ni Roberto na laging may kakaiba sa mga lindol na yon, lalo't limitado lamang sa maliit na bahagi ng lugar. May ilang taga-Eldon Hollow na palihim na nagtanong kung may ginagawa ngang paghuhukay si Silas Redwood. Wala bang investigasyon? Tanong ni Padre Joseph. Kumindat si Roberto, waring walang magawa. Isang deputy lang ang dumating, nilibot ang paligid at wala raw kakaiba, doon na natapos. At si Redwood, matagal na siyang may impluensya. Nagdo-donate sa tamang grupo, kilala ang mga taong may kapangyarihan. Nagpalit ang usapan nila, naging mas personal. Pinag-usapan nila ang mga pagbabago sa Eldon Hollow, ang unti-unting pagbaba ng dumadalo sa St. Agnes, at ang pananampalataya, dalawang lalaking nakaugat sa parehong espiritual na lupa sa kabila ng kababalaghang dinanas ngayong araw. Hindi nila namalayang lumipas na ang oras hanggang tumunog ang telepono ni Padre Joseph. Padre Soriano po, sagot niya. Padre, si Deputy Navarro ito. Ang boses ng deputy ay matalim, may enerhiya. May progreso na tayo. Kakakausap ko lang kay Judge Martinez. Naaantig siya sa kaso at naglabas na ng emergency warrant. May legal na tayong pahintulot para magsagawa ng welfare check. Sa hinalang, may illegal confinement. Naramdaman ni Padre Joseph ang bugso ng ginhawa. Napakagandang balita, Deputy. Papunta na kami sa lupain ni Redwood sa loob ng 1 oras, sabi ni Navarro. Gusto ko lang kayong i-update. Ngunit kailangan kong sabihin, huwag na kayong bumalik. Isa na itong opisyal na operasyon ng pulis. Nauunawaan ko, sagot ni Joseph, kahit bahagi ng kanyang kalooban ay nais masaksihan ang magiging kaganapan. Pero kung sakali mang may matagpuan kayong sinuman, kayo ang unang makakaalam, pangako ni Navarro. Hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa inyong pagpupursige, Padre. Karapat-dapat kayong makita ang katotohanan. Nang marinig ito ni Roberto, iginiit niyang dapat ay naroroon sila kahit mula sa malayo, upang manalangin, upang sumuporta. Matapos ang ilang diskusyon, pumayag si Deputy Navarro. Maaari silang maghintay sa pampublikong daan, ngunit mariing ipinagbawal ang pakikialam. Makaraan ng 1 oras, dumating sina Joseph at Roberto habang dahan-dahan ng lumalalim ang takip silim sa kalsadang pinalilibutan ng mga pine tree. Mula sa kanilang sasakyan, pinanood nila ang pagdating ng mga opisyal na sasakyan, mga patrol cruiser, isang forensic van, at maging isang ambulansya na nakaabang na nagdulot ng kaba kay Joseph. Lumapit si Deputy Navarro sa kanilang kotse. May warrant na kami, aniya.
Iniabot niya ang isang telepono kay Joseph at itinuro kung paano i-access ang live stream mula sa kanyang body camera. Maaari niyong panoorin ang lahat dito, pero manatili kayo sa loob ng sasakyan. Naiintindihan? Tumango sina Joseph at Roberto. Tahimik ngunit alerto nilang sinundan ang mga kaganapan sa maliit na screen. Lumabas si Redwood sa pintuan. Ang mukha ay parang bagyong paparating. Sa kabila ng malabong audio, narinig pa rin nila ang kanyang mga sigaw, mga banta ng demanda, akusasyon ng pang-aabuso sa privacy, at mga murang patungkol kay Padre Joseph. Ngunit nanindigan ng mga pulis, hawak nila ang warrant, kaya may karapatan silang siyasatin ang bawat sulok ng pag-aari. Pinaupo si Redwood sa kanyang sala habang sinimulan ng team ang masusing pag-iinspeksyon ng bahay at basement. Makalipas ang 45 minuto, sumingit ang boses ni Navarro sa audio. Walang kakaiba sa loob ng bahay. Pupunta na kami sa daan patungong gubat at sa mga panlabas na istruktura. Bagamat masama ang loob, kinumpirma ni Redwood ang pagkakaroon ng lumang shed sa likurang daan na tumutungo sa dating lokasyon ng kapilya. Sa bodycam footage, nakita ni na Joseph at Roberto ang pagtahak ng mga pulis sa makipot at madilim na daang kakahuyan. Halos wala ng araw at ang mga puno ay tila bumuo ng isang lagusang anino. Matapos ang 15 minuto, lumitaw sa video ang shed. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ni Joseph, isang parisukat na istruktura na may kupas na kahoy na dingding at bubong na yero. Shed lang yan, maririnig si Redwood na may inis. Mga gamit panhardin lang ang nariyan, wala nang iba. Pumasok ang mga pulis, ipinakita sa kamera ang hanay ng mga kasangkapan, kagamitan sa paghahalaman at mga sako ng lupa at binhi. Mukhang matagal nang napabayaan, may mga sapot ng gagamba at alikabok sa lahat ng sulok. Wala namang kahina-hinala hanggang may isang malakas na tunog. Nahulog ang isang wrench mula sa kamay ng officer at tumama sa sahig at ang tunog ay may kakaibang alingaw-ngaw. Lumuhod si Deputy Reynolds, sininagan ng flashlight ang mga sahig na kahoy. May kakaiba rito, sabi niya, at mas bago ang mga tabla rito kumpara sa iba. Hindi alintana ang sigaw ni Redwood, sinimulan ng mga pulis na alisin ang mga tabla. Sa ilalim ng mga ito ay bato at partikular isang hagdanang bato na pababa sa lupa. Ginoong Redwood, matigas na wika ni Deputy Navarro, malinaw sa feed. Paano ninyo ipaliliwanag ito? Namutla si Redwood, biglang gumuho ang kanyang tikas, ngunit wala siyang sinabi. Nang tumanggi siyang magsalita, inatasan ni Navarro ang ilang opisyal na bantayan siya habang siya at si Reynolds ay naghanda upang bumaba. Binuksan ang kanilang tactical lights at sinimulang tahakin ang hagdanan. Papasok na kami sa ilalim ng lagusan, narinig nila kay Navarro. Ipinakita sa kamera ang makitid na hagdanang inuka sa bato, ang mga baitang ay makinis na sa gitna, palatandaan ng madalas na paggamit. Makipot ang lagusan at basa ang hangin. Sa pinakailalim, huminto ang kamera sa isang mabigat na pintuang kahoy. May kandado, ulat ni Deputy Reynolds habang sinusuri ang lumang bakal na latch sa pintuang kahoy. Ginoong Redwood, kailangan namin ng susi. Mula sa itaas, kumarambang pababa ang tinig ni Redwood, matalim at walang pakikipagtulungan. Wala akong alam sa pintuang yan. Malamang nandyan na yan bago ko pa nabili ang lupa. Nagtinginan ang mga deputy, halata sa mga mukha nila ang pagdududa. Sumenyas si Navarro sa kanyang team, hanapin ninyo. Di nagtagal, napansin ng isang opisyal ang aninong likha ng isang uka sa pader ng bato sa tabi ng hagdan. Ipinasok niya ang kamay at nakakuha ng kalawangin, ngunit buo pang susi. May nakuha ako, sigaw niya, iniabot ito kay Navarro. Umikot ang susi sa kandado na may mahabang, humuhuning tunog. Dumukwang ang mabigat na pinto.
Ibinubunyag ang isang madilim na lagusan papaloob sa lupa. Papasok kami sa tila ginawang lagusan, sabi ni Navarro sa kanyang body camera. Mahinang tinig. Tinatay ang 6 na talampakan ng taas, 3.5 talampakan ng lapad. Bato at lupa ang pader, may suporta ng kahoy. Mukhang mukhang luma pero halatang kamakailan lamang ginawa. Maingat na pumasok ang mga pulis sa lagusan. Bahagyang liku-liko ito papalalim sa lupain at si Padre Joseph na nanonood sa live feed mula sa sasakyan ni Roberto na pagtanto patungo ito sa mismong ilalim kung saan dating nakatayo ang kapilya. Matagal ang nilakad hanggang sa bumukas ang lagusan patungo sa isang silid sa ilalim ng lupa. Sumayad ang ilaw ng body camera sa paligid. May mumunting kagamitan, isang marupok at manipis na kutsyon, isang balde sa sulok, at isang mesa na may tira-tirang pagkain. Mula sa dilim, sumingit ang isang tinig. Tulong, may tao ba riyan? Itinutok ni Navarro ang kanyang flashlight sa pinagmula ng tinig. Lumantad sa liwanag ang isang sobrang payat na babae na nakahiga sa kutsyon. Lalim ng kanyang mga mata, pisnging halos buto, ngunit mulat at may malay. Mahigpit niyang hawak ang isang kahoy na rosaryo. Ang kanyang buhok ay maiksi, ang ekspresyon ay takot, ngunit malinaw ang ulirat. Ginang, malumanay na sabi ni Navarro habang lumuluhod sa tabi. Ako po si Deputy Navarro, narito kami para tumulong. Maaari po bang malaman ang pangalan ninyo? Unti-unting bumuka ang basag niyang labi. Sister Teresa Soriano. Sa loob ng truck ni Roberto, napasinghap si Padre Joseph, natakpan ng bibig habang nanlulumong bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Iyan ang kapatid ko, bulong niya. Diyos ko, ang kapatid ko. Hindi makapaniwalang napahawak sa balikat si Roberto, nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Umiikot ang kamera sa silid. Ang mga pader ay puno ng ukit na panrelihiyon, mga krus, larawan ng mga santo, kasulatan, lahat ginawa gamit ang patpat o piraso ng bato. May sunog na kandila sa mesa. Sa isang bahagi ng pader, may inukit na malaking krus. Sister Teresa, may paggalang na sabi ni Navarro, kukuha kami ng medical na tulong ngayon din. Kayo po ba ay nag-iisa rito? Napatingin siya sa madilim na sulok. Si Carmen, bulong niya. Sumakabilang buhay na maraming taon na ang nakalipas. Itinuon ang ilaw sa ikalawang kutsyon. Naroon ang isang kalansay, bahagyang natatakpan ng lumang kumot. Kailangan na natin ng medics ngayon din, sabi ni Navarro sa kanyang radio, at tawagin ng forensics, may isa pa tayong bangkay. Hindi na nakatiis si Padre Joseph. Lumabas siya ng kotse at tumakbo patungo sa pinangyayarihan. Tinatawag siya ni Roberto, ngunit mabilis na tumakbo si Joseph. Sa perimeter, pinigilan siya ng isang opisyal. Pakiusap, pagmamakaawa ni Joseph, hingal na hingal. Kapatid ko yun sa loob, si Sister Teresa Soriano. Nawawala siya sa loob ng 28 taon. Kailangan ko siyang makita. Nakilala ng opisyal ang pangalan at tinawagan ng command. Ilang sandali pa, tumango siya. Pwede po kayong maghintay dito, Padre? Ilalabas na siya. Nakatayo si Joseph, hindi kumikibo, nanginginig at taimtim na nananalangin. Sinusubukang unawain ang tila imposibleng pangyayari. Buhay ang kanyang kapatid. Lumipas ang mga minuto. Pagkatapos, may gumalaw sa bahagi ng shed. Lumabas ang mga pulis, kasunod ang mga paramedic na may dalang stretcher. Nakabalot sa kumot ay si Sister Teresa, payat, animoy spirito, ang katawan ay halos hindi makita sa ilalim ng tela. Nang lumampas sila, humarap ang kanyang ulo. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Padre Joseph at sa kabila ng lahat, sa lahat ng taon, sa lahat ng hirap, nakita niya siya, ang dalagang minsang may apoy sa puso para sa kanyang bukasyon. Gumalaw ang kanyang mga labi.
Walang tunog ang lumabas, ngunit naunawaan ni Joseph ang mga salita, "Hindi ako iniwan ng Diyos." Habang inilalagay siya sa ambulansya, lumabas ang isa pang stretcher, naka-sealed na body bag. Alam ni Padre Joseph, si Sister Carmen iyon. Muling bumalot sa kanya ang lungkot, kasabay ng pasasalamat at hindi matumbasang pagkalito. Pagkatapos ay nakita niya si Silas Redwood, nakaposa, nakayuko, inaakay palayo ng mga pulis. Wala na ang kanyang tikas, napalitan ng pagkatalo ng puot na walang saysay. Habang lumalampas kay Padre Joseph, bigla siyang sumugod, dumura sa kanyang mukha. "Ikaw pare, masaya ka na?" Singal ni Redwood. Tahimik na pinunasan ni Padre Joseph ang kanyang pisngi at sumagot, matatag ang tinig, "Kagalakan kong magdusa gaya ng aking tagapagligtas." Inilayo si Redwood. Sa tabi, narinig ni Joseph ang mga pulis na pabulong na nagsasabi, may natagpuan pa raw na mga buto mas malalim pa sa ilalim ng lupa. Posibleng kay Sister Joan o Sister Mildred. Hinihintay pa ang kumpirmasyon. Lumapit si Roberto sa tabi ni Padre Joseph, mabigat ang mga mata't damdamin. Dinadala na siya ngayon, marahang wika niya. Tumango si Padre Joseph, ang tingin ay nakatutok sa ambulansya sa kanyang kapatid na sa wakas, matapos ang mga dekada ng kadiliman, ay nagbabalik sa liwanag. "Dapat tayong pumunta sa ospital," mahinahong sabi ni Roberto. Tumango lamang si Padre Joseph, ang puso'y punong-puno ng damdaming hindi kayang isalita. Walang sinabing salita, sumakay sila sa truck ni Roberto at sinundan ang ambulansyang tumatakbo sa kalsada, ang sirena'y humihiyaw. Sakay si Sister Teresa, ang nakaligtas sa isang bangungot na tumagal ng 28 taon, patungo sa liwanag ng kaligtasan at kalayaan. Ang liwanag ng emergency room ay bumabalot sa bangketa, naghuhugis ng mahahabang aninong malamig at maputi habang isinugod ng mga paramedic si Teresa papasok sa sliding glass doors. Ilang segundo lang ang lumipas at dumating na sina Joseph at Roberto, dali-daling nagparada at tumakbo papasok, ngunit pinigilan sila ng isang nurse sa intake area. "Pasensya na, Padre," sabi ng nurse, mabait ngunit matatag ang tono. "Hindi muna kayo maaaring pumasok. Kritikal ang kondisyon niya. Kailangan ng mga doktor ng espasyo upang siya'y maisalba." "Nauunawaan ko." Mahinang sagot ni Joseph, kahit bawat hibla ng kanyang pagkatao'y nagnanais na mapalapit sa kapatid. "Ngunit siya na lamang ang natitirang pamilya ko. Nawala siya 28 taon na ang nakalilipas. Akala ko'y patay na siya." Lumambot ang ekspresyon ng nurse. "Gagawin namin ang lahat para sa kanya. Mangyaring maghintay muna kayo sa hallway. May lalapit po agad sa inyo." Tumango si Joseph at dahan-dahang inakay siya ni Roberto patungo sa waiting area. Isang malamig, kulay abong silid na may matitigas na plastic na upuan at lumang magasin. Tumahimik sila. Walang salitang sapat upang ilarawan ang lahat ng nangyari. Sa huli, si Roberto ang nagsalita, mahina ang tinig. "Isang himala ito, Padre. Pagkatapos ng napakaraming taon, buhay pa siya." "Isang tunay na himala," sagot ni Joseph, halos hindi makapagsalita dahil sa emosyon. Ngunit kung ano ang tiniis niya, nasa pananampalataya niya ang lakas, sabi ni Roberto. Minsan, iyon na ang sapat. Tumango si Joseph, nakakaramdam ng kaaliwang hindi niya inaasahan mula sa simpleng katotohanan iyon. Binalikan niya sa isip ang mga inukit na kahoy, ang lumang krus sa ilalim ng lupa, mga simbolo ng pananampalataya ng kanyang kapatid na hindi natinag kahit sa pagkabihag. "Kailangan kong tawagan ng Saint Agnes," sabi niya bigla. Dapat nilang malaman na natagpuan na siya. Habang inaabot niya ang telepono, bigla itong tumunog. Si Deputy Navarro. "Deputy," sagot ni Joseph, "nasa ospital po ako. Ginagamot na ang kapatid ko." "Mabuti po yan, Padre," sagot ni Navarro.
Gusto ko lang kayong i-update. Nasa kustodiya na si Redwood. Tahimik pa siya sa ngayon, hinihintay ang abogado. Pero may natuklasan kami sa pangalawang pagsiyasat sa bahay. Huminga ng malalim si Joseph. Ano ang natagpuan ninyo? Isang journal, sagot ng deputy. Dekada ng mga tala. Nakakabahala, padre. Itinala niya lahat. Ang galit niya sa simbahan, ang obsesyon niya sa mga madre. May mga pahina mula pa noong 1972 tungkol sa fixation niya sa stadimphnas at sa mga madre roon. Pumikit si Joseph. Ngunit bakit? Bakit siya humantong sa ganitong kalupitan? Sandaling katahimikan bago sumagot si Navarro. Iniwan siya ng kanyang ina noong sanggol pa lamang siya. Iniwan siya sa kanyang lola, isang striktang Katoliko, at ayon sa journal, labis na mapang-abuso. Pinapalo siya sa ngalan ng disiplina. Nang lumaon, nalaman niyang ang kanyang ina ay naging madre. Naramdaman ni Joseph ang bugso ng awa, kaya't inisip niyang ang mga madre ay mga taksil. Oo, kumpirma ni Navarro. Nakita niya ang mga madre bilang mga babaeng tumanggi sa pagiging ina't pamilya. Naging obsesyon ang poot. Isinisi niya sa kanila ang kanyang trauma. Bumigat ang dibdib ni Joseph, isang pusong wasak na napilipit tungo sa kalupitan. May dagdag pa, sabi ni Navarro, seryoso ang tono. Ipinapaliwanag sa jurnal ang nangyari sa iba pang mga madre. Sina Maria Ortega at Imelda Reyes ay namatay sa loob ng 1 taon ng pagkabihag, malamang dahil sa katandaan, sakit at kapabayaan. Naway magpahinga nawa ang kanilang kaluluwa, bulong ni Joseph sabay ang tanda. Nakatagal si Sister Carmen ng halos 10 taon. Namatay daw siya sa hindi ginamot na impeksyon sa baga, bandang maagang 70. At si Teresa, nanginginig ang tinig ni Joseph. Paano siya nakaligtas? Nag-atubili si Navarro. Hindi madaling sabihin ito, padre. Naging obsession ni Redwood ang kapatid mo. Inihiwalay niya ito matapos mamatay si Carmen. Ayon sa journal, may mga larawan pa. Mga taon ng psikolohikal na pang-aabuso, pagpapahiya sa katawan. Nanlumo si Joseph, nanlamig. Diyos ko, pasensya na, padre, mahinang sabi ni Navarro. Ngunit isang himala na nakaligtas siya. Ang kanyang lakas, ang kanyang pananampalataya, hindi matitinag. Hindi siya nagkasala, mariing sagot ni Joseph. Bahagyang napapatid ang tinig. Isa siyang biktima, isang bilanggo. Ang kasalanan ay kay Redwood lamang. Walang duda roon, sagot ni Navarro. Tahimik lamang si Roberto, tahimik na nakikinig, at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Joseph. May isa pa kayong kailangang malaman, dagdag ni Navarro. Inilahad din sa jurnal kung paano niya nakuha ang 4 na madre nang walang nakapansin. Isang maingat na pinlanot isinakatuparang hakbang ito, paliwanag ni Deputy Navarro. Matagal nang pinagmamasdan ni Redwood ang kapilya. Inaral niya ang mga gawi ng mga madre. Kailan sila nagdarasal? Kailan sila natutulog? Nang malaman niyang mag-iisa sila sa panahon ng kanilang retreat, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Pero paano niya ito nagawa nang walang iniwang bakas? Tanong ni Padre Joseph, muling naiisip ang hapdi ng panahong iyon, ang malilinis na silid, ang kawalan ng anumang bakas ni isang sapak ng sapatos o sirang lock. Ayon sa kanyang journal, patuloy ni Navarro, nagpakilala siyang kapitbahay, nagdala siya ng tsaa at mga gamit, tila mapagkawang gawa, ngunit ang tsaa ay may halong pampatulog. Ang dalawang mas matatandang madre, sina Mildred at Joan, ang unang uminom. Naging antukin sila. Nang alalayan sila ng mas batang mga madre papunta sa higaan, saka siya kumilos. Mabilis siyang sumalakay, pinatulog isa-isa. Ang kapatid mo lumaban, halos makatakas. Napapikit si Padre Joseph, dumaan ang kirot sa kanyang muka.
Nagtagumpay siyang mapabagsak ito, nawalan ng malay, sa kaniya tinurukan ng gamot. Kinagabihan, dinala niya silang 4 palabas ng kapilya. Gumamit siya ng lumang daanan ng mga tagapaglingkod na kasama sa orihinal na disenyo ng kapilya. Ipinasok niya sila sa van sa ilalim ng dilim ng gabi. Pagkatapos, sinira niya ang lahat ng ebidensya. Sinunog ang mga gamit nila, binura ang mga fingerprint at nilinis ng laye ang sahig. Paano ang investigasyon? Mahina ang tanong ni Joseph. Noong 1981, kulang ang teknolohiya ng pulisya sa mga rural na lugar, paliwanag ni Navarro. Kakaunti ang resources, luma ang forensic tools at tapatin natin hindi maayos ang dokumentasyon. Walang bakas, walang suspek, kaya nabaon sa limot ang kaso. At si Redwood, tanong ni Joseph, hindi man lang napag-isipan? Hindi, kumpirma ni Navarro. May pera siya, maayos ang reputasyon, walang record. Gumamit pa siya ng dummy corporation para bilhin ng lupa matapos ipasara ang kapilya. Nang siya na ang may-ari, pinasira niya ang gusali at ipinagawa ang mga lagusan. Malamang iyon ang naging sanhi ng mga ingay at pagyanig noong 33. Si Roberto, tahimik na nakikinig, ay biglang nagsalita, puno ng inis. Paano siya nakalusot? Walang nakapansin. Ipinarating ni Joseph ang tanong na pabuntong hininga si Navarro. Ayon sa journal, nagbayad siya sa ilang opisyal, maliit na uri ng katiwalian. Iniimbestigahan na namin ang usaping iyon. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang doktor. Nakasuot siya ng scrubs at may hawak na clipboard. Mabait ang mukha ngunit seryoso ang anyo. Kayo po ba si Padre Soriano, kapatid ni Sister Teresa? Agad na tinapos ni Joseph ang tawag at tumayo. Opo, kumusta siya? Ako si Doktor. Chen, mahinahon niyang sagot. Sabay upo sa tabi nila. Matatag na ang kalagayan ng inyong kapatid, ngunit kailangan kong maging tapat, lubha siyang mahina. Matinding malnutrisyon, matagal ng pagkawala ng muscle mass, at seryosong kakulangan sa vitamin D dahil sa kawalan ng liwanag. May ilang butong na bali noon pa, ngunit hindi kailanman na ipagamot. Napalunok si Joseph, pilit tinatanggap ang bigat ng lahat. Unang layunin namin ay unti-unting ibalik siya sa normal na kapaligiran. Labis na mahina ang kanyang immune system. Kahit karaniwang sipon ay mapanganib. Masyado ring sensitibo ang kanyang mga mata sa liwanag. Kaya pansamantala, maikli lamang ang maaaring bisita at kailangan niyong magsuot ng kompletong proteksyon. Kailan ko siya maaaring makita? Tanong ni Joseph, halos bulong. Ililipat na siya sa ICU. Magpapadala ako ng nurse sa inyo makalipas ang 1 oras. Naiintindihan ko, tahimik na sagot ni Joseph. 28 taon akong naghintay. Makakaya ko pang maghintay. Ngumiti si Dr. Chen. Hinahanap ka niya, alam mo ba, isa ka sa unang binanggit niyang pangalan, naniniwala siyang darating ka. Tumulo ang luha sa mata ni Joseph. Hindi siya nawalan ng pananampalataya. Warii hindi nga, sagot ng doktor. Sabi ng mga paramedic, hawak-hawak niya ang rosaryong gawa sa sinulid at kahoy. Hindi niya ito binitiwan kahit sa loob ng emergency room. Siya talaga yan, sabi ni Joseph. Isa pang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Mas matibay ang kanyang pananampalataya kaysa sa akin. Makikita mo rin siya, wika ni Dr. Chen habang tumatayo. Tatawagin ka namin kapag handa na siya. Pagkaalis ng doktor, humarap si Joseph kay Roberto. Pwede ba akong dumaan sa kapilya? Siyempre, marahang tugon ni Roberto. Maglaan ka ng oras, nandito lang ako. Dahan-dahang naglakad si Joseph sa pasilyo patungo sa maliit na interfaith chapel ng ospital. Isang tahimik na silid, may malambot na ilaw, payak na mga dingding at isang simpleng altar. Pumasok siya at lumuhod. Pumikit siya, ibinaba ang ulo at sa nanginginig na labi ay ibinulong. Salamat Panginoon na sa himalang ito. Salamat sa pagpapanatili sa aking kapatid kahit na wala na ang lahat ng pag-asa.
Salamat sa paggabay sa akin patungo sa Kanya kahit matapos ang napakaraming taon. Salamat sa hindi mo siya kailanman iniwan. Tahimik ang kapilya, ngunit may init siyang naramdaman sa loob, hindi isang tinig, hindi isang pangitain, kundi ang tiyak at tahimik na katiyakan, nandoon ang Diyos sa lahat ng ito. At sa katahimikang iyon sa unang pagkakataon sa halos 30 taon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Nanatili siya sa kapilya ng ospital ng matagal, tahimik na nalulubog sa panalangin. Isang buhawi ng emosyon ang bumalot sa kanyang kalooban, kaluwagan at tuwa sa pagkakatagpo sa kanyang kapatid. Dalamhati para sa pinagdusahan nitong di masukat, galit sa kasamaan na pinagdaanan niya, at ang tanong na ni anong teolohiya ay hindi kayang lubos na sagutin. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang ganoong kadiliman? Ngunit unti-unti bumaba ang kapayapaan. Wala siyang natanggap na revelasyon, walang mahiwagang sagot. Ngunit may dumaloy na katahimikan, isang pagtanggap. Isang pagkaunawang may mga misteryong gaano man kasakit ay hindi malulutas habang nabubuhay. Ang mahalaga ngayon, natagpuan si Sister Teresa. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, sa kabila ng taon ng paghihiwalay at kalupitan, nanatili ang kanyang pananampalataya. At sa pananampalatayang iyon, siya ay nakaligtas. Pagbalik ni Padre Joseph sa waiting area, nakita niyang nakikipag-usap si Roberto sa isang nurse. Naroon siya upang samahan si Joseph patungo sa ECU. Matapos magsuot ng kompletong protective gear, maskara, gown, guantes, sinundan niya ang nurse sa likulikong puting pasilyo at mga pintuang mahigpit ang seguridad hanggang sa makarating sila sa isang tahimik, madilim na silid. Doon, sa gitna ng mga monitor at kagamitang medikal, naroon si Teresa. Maputla siya, mas payat pa kaysa sa huling alaala ni Joseph at marupok parang isang kandilang unti-unting nauupos. Ngunit nang dumilat ang kanyang mga mata at nakita ang kapatid, nakita ni Joseph ang bagay na hindi kailanman nawala sa loob ng 28 taon ng kadiliman, ang kanyang espiritu. Patuloy pa rin ang pagningning ng kanyang kaluluwa. Joseph, bulong niya, mahinang tinig na tuyot, ngunit walang pag-aalinlangan. Natagpuan mo ako. Therese, sagot niya, napapahikbi ang mga luhay na guumapaw sa likod ng maskara. Hinawakan niya ang marupok nitong kamay kahit may guwantes na namamagitan. Hindi ako tumigil sa paghahanap, hindi ako tumigil sa pagdarasal. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresa, may bakas ng tao ng pagdurusa, ngunit puno pa rin ng biyaya. Alam kong darating ka. Sinabi ko kay Carmen, isusugo ka ng Diyos balang araw. Pasensya na kung natagalan, nanginginig niyang sabi. Ngunit umiling si Teresa bahagya lamang. Oras ng Diyos, bulong niya, perpekto, laging perpekto. Maingat siyang tinapik ng nurse sa balikat oras na para matapos ang pagdalaw. Tumango si Joseph at yumuko. Nasa labas lang ako, pangako niya. Hindi ako aalis. At kapag mas malakas ka na, pag-uusapan natin ang lahat. Nandito na ako. Habang papalayo na siya, muling nagsalita si Teresa, mahina, ngunit may sigla. Sabihin mo sa akin, tanong niya, ang simbahan, matatag pa ba? Ngumiti si Joseph sa likod ng maskara na puno ng init ang puso. Hindi kailanman napagtagumpayan ng mga pintuan ng impyerno, sagot niya, binigkas ang mga salita ni Kristo mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Magpahinga ka, sister, nasa iyo ang Diyos, at ako rin. Paglabas niya sa silid, nabigla si Padre Joseph, hindi lamang sa milagro ng pagkakaligtas ng kanyang kapatid, kundi sa kadalisayan ng puso nito. Ang una niyang inalala sa kabila ng lahat ay hindi ang sarili, kundi ang simbahan.
Ang kanyang pananampalataya, isang patunay ito sa kanyang di matutunaw na espiritu, isang liwanag na nagpatuloy kahit sa gitna ng sukdulang kadiliman, isang pag-ibig na nanatiling buhay sa katahimikan ng paghihirap. At ngayon ang liwanag na iyon ay magiging gabay niya sa pagbabalik, hindi lamang sa mundo kundi sa buhay, sa pag-asa, sa biyaya